Magandang hapon po muli sa inyo, Coach Oli. At syempre, meron tayong bisita ngayon at alam ko, inaantay ito. Ito'y sinisigaw kasi madalas na pinapakita ng mga ating mga manunood na sila ay very interested sa pagtakbo ni Attorney Vic. Kaya magandang hapon po, Attorney Vic Rodriguez. Magandang hapon, Coach Oli. Magandang hapon sa lahat ng iyong subscribers at nanonood ngayon na saan man panig ng mundo. And thank you for inviting me once again to be your guest in your program. Alam mo, sa katunayan, Attorney Vic, no, yung mga DDS supporters, no, ay itinutula ka na bago pa man magkaroon ng filing kasi nababasa ko yung pangalan mo na sino yung susuportahan ng Banateros, sino susuportahan ni Coach Oli, and nakalagay may sarili silang lineup. Ito ba sa suportahan? Sabi ko antayin muna natin magsitakbo kasi mahirap magsalita, no, but inaantay ka, Attorney Vic, na mga DDS. Ang tanong ko dito, okay ba sa'yo na ikaw ay, syempre, no, mabansagang DDS or supporters ng mga Duterte or Malinya? Kasi alam natin may mga iba na medyo gumigit na or nasa ibang, ibang kampo. So anong side natin dito? Kagaya nung aking binanggit nung ako'y nag-file, Coach Oli at mga kababayan, tinanggap ko yung hamon pangunahan ang tunay na oposisyon. At yan nga ay kasama ang hakbang ng maisog and of course ang endorsement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ganon din ang nauna ng pag-endorso ni Mayor Baste Duterte. And hindi naman kasi naintindihan ko yung mga panawagan, Coach Oli, at I am not oblivious to the call, to the comment section, yung mga nababasa ko rin naman na kumandidato ko. But to be very honest and candid to you and to all your viewers, I have only come to a decision to accept the challenge to lead the real opposition o yung tunay na opposition only last October 5, Saturday evening. Nung nagpulong-pulong na yung mga kasama natin sa Hakbang ng Maisog at nandoon nga ang aking rinerespeto si dating Cabinet Secretary ni PRRD, si Manong Johnny Vasco. At nag-usap-usap kami, alam namin na hindi magiging madali yung laban because I do not have the wherewithals, the logistics and the finances. I do not have the party except for the support of the social movement ng Hakbang ng Maisog and of course yung Duterte supporters o yung DDS. At tinanong ko lang sila if I'm going to heed your call and take up the leadership role and the leadership challenge. It's either we are all in sa labang ito o kung tayo hesitating, forget about this joining this electoral process and electoral exercise. And unanimously with that small group, all of them said yes, we are all in, laban tayo at kasama naman natin ang higit na nakararaming Pilipino. Actually, nandoon ako sa Manila Hotel, nakita kita, kaya lang hindi na ako lumapit kasi medyo pinagkakaguluhan ka rin, maraming interview. So, ayoko nang makisingit pa, no? Pero I'm happy dahil tinaas nga ni Mayor Baste at ni PRRD yung iyong kamay at ibig sabihin ay suporta sila sa iyo, no? And I'm sure nasa suporta mo rin ng Maisog, nasa likod mo rin. But if ever manalo ka, makakakuha rin ba ng suporta? Alam naman natin na ang panggigipit ngayon sa mga Duterte. So tutumbukin ko na ng derechahan, may makukuha rin bang suporta ang mga Duterte sa iyo? O yeah, humingi man sila or hindi? O tatandaan ho ninyo, ang Hakbang ng Maisog is a social movement that advocates and calls for transparency, accountability, peace and security. And I was asked by the same question yesterday kung meron daw po bang conflict sa aking advocacy na war on corruption, true opposition and good governance. At ako ay na-endorso ni Pangulong Duterte at ni Mayor Baste Duterte dahil daw merong mga kontrobersiya
o aligasyon na kinakasangkutan si Pangulong Duterte, even Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ko, walang conflict. I do not find myself conflicted sapagkat allegation is not equivalent to proof. Yung controversy na kinakaladkad ng Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte, hindi naman yan proof beyond reasonable doubt. In fact, there's no case against any of them pending before the court. Lahat ito ay all political noise lang ito, Coach Oli. Meant to harm the good name and legacy of President Duterte. At ito ang layunin lang naman nito ay pakasiraan si Vice President Inday Sara Duterte dahil midterm na tayo sa termino ng nakaupong Pangulo at nakikita naman natin hindi matinag-tinag yung pagmamahal ng higit na nakararaming Pilipino kay Vice President Inday Sara Duterte. But let me be very, very clear, especially with this interview of yours, my guesting in your program, I do not speak on behalf of Vice President Inday Sara Duterte. But I am arguing strongly against the many accusations hurled against her. Kagaya na lamang nung sinasabi nilang issue ng confidential and intelligence funds, yung paggamit daw nito. Alam mo, natanong din sa akin ito kahapon, Coach Oli. Sabi ko nga, again, I'm not speaking on behalf of Vice President Inday Sara. Pag-usapan natin yung merito ng aligasyon o akusasyon laban sa kanya. Even the COA, the highest audit body, a constitutional body of the Republic of the Philippines, have given the office of the Vice President until February of next year, February of 2025, to comply with the proper documentation on areas where they were given notice of disallowance. Notice of disallowance is not synonymous with guilt. Notice of disallowance is not equal to graft and corrupt practices. Ang ibig lang sabihin nito, yung liquidation process ninyo ay hindi sang-ayon doon sa COA audit rules and regulation. Pero hindi ibig sabihin meron kang dinispalkong pera, magkaiba yun. And again, constitutional body rin itong COA. Sila na nga ang nagsasabi, hanggang February of next year, 2025, maaari ka pang makapag-comply and to cure whatever deficiency that you may have or your office may have in proper liquidation. So yung ginagawa ngayon dyan sa Kongreso, I would say, as a lawyer and as a Filipino, that's premature. Paano kung makapagsumite on or before the deadline of next year ang Office of the Vice President at sabihin ng COA cleared lahat ang pondo ng Office of the Vice President, cured lahat ang notice of disallowances we have issued, and we withdraw it. At may certification halimbawa na cleared na ang Office of the Vice President, nagsayang lang kayo ng taxpayers' money dito sa ginagawang hearing na premature. You have to wait until the deadline na dapat makapagsumite yung not just the OVP but any agency, bureau or instrumentality of the government na na-issue ng notice of disallowance at binibigyan ng palugit na makapag-comply. Attorney, sa salitang social media, yung sinasabi nyo po ay advance mag-isip itong mga congressman natin. Bakit nga po kaya? I think advance is giving them too much credit. It's not advance, it's premature and hindi kasi matago yung gigil nilang siraan yung tao na talaga namang perceived to be a very, very strong contender this coming 2028 election. But that's jumping the gun. Masyadong malayo naman yung inyong foresighting. Hindi pa nga natin na itatawid yung midterm election. Bakit ba kayo nagmamadaling siraan yung pangalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating bansa? And remember, yung ginagawa nila is an insult. Not just on the office of the Vice President, not just to the occupant, to Vice President Inday Sara Duterte, but more so to the 32 million Filipinos who voted
Vice President Inday Sara to office as our Vice President. Iniinsulto ninyo, winawalang hiya ninyo, linalapastangan ninyo, at seemingly you're trying to disenfranchise the 32 million Filipinos who freely, democratically voted for Vice President Inday Sara Duterte. I mean, siguro kitang-kita naman ng yung mga hindi panatiko, no, na talagang this early, talagang sinisiraan. Sinisiraan na ang mga Duterte. Now, siyempre, kakilala mo mas nakasama mo ng campaign. Ito sila BBM, no, and meron siyang komentaryo na patungkol dito na he was deceived. Di ba? Talaga bang maging magkaibigan ito si BP Sara at saka si BBM, or talagang nagkagamitan lang? No, as far I can speak from what I have witnessed and what I have observed during the 2022 campaign which I've helped run, and it was a successful campaign, by the way, a presidential campaign. VP Sara was or Inday Sara din, Mayor Inday din was very submissive doon sa, kasi ako gumagawa ng schedule ng campaign na Coach Oli, kung sa kami pupunta, anong oras, etc. Merong mga request ang grupo ng aming vice presidential candidate, then Mayor Inday Sara Duterte. Pero pagka I insist on unahin muna natin ito, she gladly yields. In fact, yung isa niyang staff na embedded sa aming HQ, sa presidential HQ, very submissive siya. Sinasabi niya, ang bilin ni Mayor Inday Sara, ni Ma'am Inday, kung ano ang decision mo, meaning referring to me, yan ang susundin. But it doesn't mean hindi namin ina-accommodate yung kanyang mga request. Basta't pag may panggalang, wala kang marinig na reklamo dyan, sumusunod yan. And makikita mo yung sincerity ng kanya, not just the Vice President now, but the entire Duterte family in supporting our campaign back in 2022. And I think it's not proper to say na someone deceived someone. The friendship that I have witnessed then between the two top officials of our land now, I'd say it's genuine, and it's full of sincerity that transcended the campaign and was carried over to the first months, if not first year of this administration. So maliwanag si BP Sara kasi may mga nababanggit, no, na spoiled brat, na parang naniningil ng utang na loob. May mga kumakalat ng ganyan eh. But lumabas doon sa explanation mo kanina na hindi siya entitled, no? Meron siyang entitlement yun. In fact, hindi ko alam kung pwede kong, sa tingin ko, tapos na naman ito. Ito yung matter of fact. Pagka meron kaming campaign, kasi yung dinesign kong campaign, kami lang ang nagkakampanya ng umaga. Ang ginawa ko, breakfast, lunch, dinner eh. Meron kaming kampanya ng umaga, magkakaraban kami to the next venue, lunch. And then afternoon ng lunch, mid-afternoon break kami, doon kami manananghali. Pag hinahanap namin si Mayor Inday noong mga panahon na yon, she will not join doon sa mga lunch na inorganize ng mga kung sino man mag-host sa amin ng lunch. May baon yan. Napakasimpleng tao, may sarili siyang baon. Kumakain yan, sasakyan lang niya. Hindi mapaghanap ng kung ano yan. Nakita ko yan personal. Dahil sabi ko nga, ako nakakaya naman, ba't hindi yata sinabihan si Inday na merong tayong nag-host ng lunch, etc. But no, wala siyang hinihinging ganun. Nandun lang yan sa kanyang van, doon kumakain, may sariling baon. At magpapakita yan doon sa next caravan namin from the mid-afternoon break. May caravan kami papunta doon sa late afternoon rally bago kami maghiwa-hiwalay for the day. I've seen it myself. I am a witness na napakasimpleng tao nitong ating Vice President. At makikita mo naman na talaga namang object lang siya ng political demolition dahil nga hanggang sa ngayon hindi nila matinag yung kanyang trust rating, approval rating at pagmamahal ng sambayan ng Pilipino. Yung maganda kasi maraming gumagawang mga politiko ganyan eh, yung mga nagkakamay. Alam mo yung bigla sila nagiging down to earth pagkakampanya, pero ito si VP Sara talaga namang
na experience mo na kahit behind the camera, simpleng tao. Oo, at saka lagi siyang merong, if I'm not mistaken, laging may baon yan nung, they call that something na bigyan din ako one time, kumakain kami ni Pangulong Duterte, yung parang bagoong, ginamos, parang, yung parang it's a brown thing, na parang, sa equivalent dito sa Tagalog ba, bagoong. Meron laging baon na ganun yan. Intindi, no? But, punta naman tayo dun sa programa mo, no? Ano yung masasabi mo, Attorney Vic, na yung tatlong magiging focus kung sakaling ikaw ay mahahalal bilang senador? Ano yung programa? Pagka ako ay pinalad at pahiramin ako ng mandato ng higit na nakararaming mamamayang Pilipino sa aking aplikasyon at bilang inyong senador, papangunahan ko yung war on corruption. Maraming problema ang ating bansa. Subalit pangunahin dyan yung korupsyon dahil napakalaki na ng ating utang, Coach Oli. To date, I think it's more than 15.69 trillion pesos ang pagkakautang ng Pilipinas, yung ating national debt. And when you relate that to the entire population, kada Pilipino, kahit ikay one day old pa lamang, kahit ngayon ka pa lang at this very moment ay pinapanganak, meron ka ng utang na higit kumulang ay 138,000 pesos. Pag hinati-hati mo yung 15.69 trillion pesos. At itong utang na ito, utang po ito mga kababayan, pero saan nila ginagamit? Yung inuutang na pera na babayaran nating lahat ng Pilipino. Kaya nga lagi ko sinasabi, yung ating war and corruption, I'm inviting all of you to come join me in this advocacy on war on corruption and good governance, sapagkat ito, corruption is everybody's business. Kailangan nating pansinin ito dahil babayaran natin ang mga utang na ito. Walang masama mangutang ang gobyerno. Walang masama mangutang ang pamahalaan. Basta yung inutang na pera ay gagamitin para palawigin, palawakin at payamanin at pasiglahin ang ating ekonomiya. Pero may problema tayo at hindi tayo dapat pumayag kung yung inuutang na pera ay nauuwi sa korupsyon. Saan ka nakakita yung inutang na pera na babayaran pasanin ng bawat Pilipino, ninanakaw lang at nauuwi sa korupsyon? Bibili ng mga mamahaling Hermes bag, bibili ng mamahaling relos, at kung ano-anong kotse, kapritsyo, bisyo, sasakyan, at kung ano-anong foreign travel, personal man, o pinalalabas na opisyal na biyahe. Yan korupsyong maliwanag yan. And itong unang 2 taon ng kasalukuyang administration, higit kumulang 500 billion pesos ang sinabing ibinuhos o iginugol sa flood control programs na ang bilang is 5,500 flood control programs, Coach Oli. Konting ulan, kahit walang bagyo, bumabaha ang napakalaking bahagi ng Metro Manila. Pagka may bagyo, sabayang panihabagat, halos inundated at impassable ang buong Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon at iba't ibang panig pa ng ating bansa. Singilin natin sila. Nasaan yung 500 billion pesos na pera ng sambayan ng Pilipino? Saan napunta yan? Nasaan yung 5,500 flood control programs na ibinida noong nakaraang SONA? Pera natin yan, dapat yung panagutin kung sinong dapat managot. That's why my challenge then, and until now, and my advocacy all the way, dito sa Akbang ng Maisog, ilabas ninyo yung listahan. Sino-sinong mambabatas ang nakatanggap ng flood control funds? Saan ninyo linagay yung lokasyon, specific locations of your flood control programs? Magkakano kada distrito, kada probinsya ang linagay ng ating mga mambabatas diyan sa itinatagong flood control funds and flood control programs, at sino-sino ang mga kontraktor para makapaningil tayo ng tama ang sambayan ng Pilipino. Dahil pagod na
ang mamamayang Pilipino sa usapin ng korupsyon. Coach Oli, tayo'y 50 years old na. At nung bata pa tayo, ang sinasabing problema ng Pilipinas ay ang kahirapan dulot ng korupsyon. 50 years old na tayo ngayon, ang problema pa rin korupsyon. Buti sana bumaba, palala ng palala ng palala. And they're covering it up sa paggamit ng ayuda. At pinagtatakpan nila yung issue ng korupsyon sa paggagamit sa mga Duterte at paninira kay Pangulong Duterte, paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, kung ano-ano investigasyon. Noong nakaraang administration, wala tayong problema ron. I advocate for transparency and accountability. Yung may kasalanan, kasuhan. Yung may pananagutan, then i-convict yan ng court. Pero what about the present dispensation? Yung current administration, marami rin kayong pagkukulang. Simulan natin dito sa flood control funds, dito sa flood control programs. Attorney Vic, maliwanag para sa akin, kung may 500 billion para sa flood control, tapos binabaha pa rin, ito'y maliwanag na corruption na talaga. Ngayon, kung manalo ka, tututukan mo ba at talagang hahabulin mo? Definitely may nakinabang. Kung pagpapatuloy ang baha, hahabulin mo. Dapat nating habulin. At simulan natin sa pagsusuri sa mga budget na ipinapasa ng kada taon ng ating gobyerno. Wala nang tunay na oposisyon, Coach Oli. Wala nang nagsasalita. Wala nang nag-o-object. And babalikan ko rin. At kung ako ho ay papahiramin ninyo ng inyong mandato at ako ay papasaan na bilang aplikante ninyo na maging senador, sisimulan ko ang gumawa ng alyansa sa lehislatura at ating ibasura yung resolution number 10. Ano yung resolution number 10? Ito yung nagpapahintulot sa liquidation by mere certification. Ano yung ibig sabihin ng liquidation by mere certification? Yung head of office, pag binigyan mo ng pera, hindi na kailangan ng resibo. Basta sabihin mo lang, justify mo lang sa pamamagitan ng one piece of paper na itong 500 million halimbawa ay ginasto sa ganito, sa ganyan at natanggap ni ganito. Period, pirma, tapos na. Hindi yan yung proper liquidation na sang-ayon doon sa COA rules and regulation when it comes to safeguarding and being the vanguard of public funds, of public money. Yan ang dapat nating singilin. Ito kasi Attorney Vic, marami kasing ganyan na pag tumatakbo, sasabihin hahabulin si ganito, habulin si ganyan, gagawin to, gagawin yan. Tapos pag nanalo na, nakikipag-alyansa na doon, tapos tahimik na, pikit mata na. At itong tanong ko, ito'y tanong ko sa lahat ng mga na-interview ko. Just in case, kasi sawang-sawa ang mga Pilipino ngayon sa budol. Talagang nandidiri ang marami dyan sa budol na yan. At kung sakaling ikaw ay manalo at hindi mo nagawa yung mga pinapangako mo, are you willing to resign kahit na hindi ka, kasi yung iba kapit to ko na eh. Are you willing to resign ng kusang loob na hindi mo na sila inaantay? Of course, siguro lahat ng tanungin mong magbibisita sa iyong programa o i-guest mo or kandidato, kung ano mang pwesto, when confronted with that question, they will readily say yes. But I think more than saying yes, and I'm saying yes to you now, but I think more than saying yes, you have to look at the credibility or if the one who is in front of you now can walk his talk. And incidentally, I'll take this opportunity. Nandito po kasi lahat yan sa aking libro. At dito sa aking libro, I have said this many times. Nung sa Malacanang, ilang beses akong nag-resign bago pa man kami officially makapanumpa. Bago pa ako makapanumpa officially bilang executive secretary, I said to then BBM before he took his oath as president, bago siya naging PBBM, ako hindi ko kailangan ng appointment. I'm willing to help you. I don't need this. But he said, no, pinaghirapan natin to. Meron tayong gustong direksyon tahakin na tama. I need you here. That's why I have to yield to him. At mahirap na mga, it's very difficult to say no to an incoming president. And when we were together in Malacanang, he was already the president. And I was his ES. I have tendered my resignation many times, but he said, no, you stay with me at pinaghirapan natin to, tulungan mo ko dito. And again, mas mahirap kang hindi
sa isang nakaupong or incumbent president. But at the end of the day, I was able to walk away from all the grandeur, the excitement, the however Temptation. sexy some people may find the position of executive secretary, even my subsequent appointment as the presidential chief of staff. I was able to walk away from it all. And hindi bago sa akin yung tatalikuran ng isang bagay at hindi ako attracted lang sa pwesto. We want to do something for the country. That's why I applied and I am applying to be your senator. Ayun, sa akin hindi pa maliwanag, no, kasi hindi ko na babalitaan. But yung pagtakbo mo ba as independent o nasa PDP ka or ibang partido? I have decided to run as independent, Coach Oli, dahil kagaya rin ng aking sinabi nung ako ay naghain ng aking kandidatura para malinaw na pagsagisag ito na ang aking tanging partido ay kayo, ang Republika ng Pilipinas, at ang aking mga party mates o kaalyado ay kayo rin, ang sambayan ng Pilipino. So that when I will be blessed with the mandate of the Filipino people at ako'y pala rin na kumatawan sa sambayan ng Pilipino, hindi ako beholden o hindi ako nangangamuhan sa isang political party, sa isang politiko o di kaya sa isang oligarko. Ang aking kinikilalang kaalyado at party mates at amo ay kayo, sambayan ng Pilipino. Actually, Attorney Vic, maganda yung pagiging independent, no, may advantages yan. But isa sa disadvantages niyan ay yung makinarya at the same time, paano yung magiging kampanya mo? Iikot ka mag-isa sa Pilipinas or through social media or... Well, there is the possibility of me being adopted or being asked to run as a guest candidate of a political party or multi-party adoption or being the guest of several parties. But that remains to be seen. But kung wala man yan, I have the Hakbang ng Maisog, a social movement to help me. And more than Hakbang ng Maisog, I have the Filipino people to help and support me. Actually, ako dahil nasubaybayan ko to si Attorney Vic, no? Gusto ko lang ipakita tong aking na-observe kay Attorney Vic kasi ako, I will vouch for Attorney Vic kasi nakita ko yung kanyang trabaho at bagamat kami magkaklase, no, magka-varsity pa kami ni Attorney Vic, nung panahon ng campaign magkaiba kami ng kampo. At binabanata ko si Attorney Vic, not personally pero doon lang sa differences namin sa politika, no? At nakita ko yung kanyang lakad, hindi niya minasama, wala siyang pinakita, and yung isa sa doon sa nagustuhan ko doon sa sagot niya ay talagang he is willing to walk away sa mga ganito. Pag hindi siya kapit tuko, pagka kikita niya medyo may siguro sabihin na lang nating hindi naaayon sa kanyang paninindigan, he is willing to resign. Kaya ako susuportahan ko all the way si Attorney Vic. Kaya sabi ko nga sa kanya, kung ano man ang maitulong ko, tawagan lang dahil nakita ko kung paano siya. At I'm very happy ngayon bagamat hindi naman sa PDP pero itinaas din siya ng mga Duterte. So that is a very big factor, lalo na doon sa crowd ng mga DDS, mga maka Duterte. No, andyan na po yung corruption. Yan ang una mong pangako. Sabihin na lang natin pangako. No, but bukod dyan, kasi halos lahat ng kandidato ayan ay hindi ko siya matawag na generic na pangako, no? But yan ang talagang sasabihin kasi kitang-kita naman natin, yan talaga ang problema. Totoo naman yung sinabi ni Atty. Vic, yan talaga ang problema ng bansang Pilipinas. Pero bukod doon, ano pa yung mga tututukan natin? Okay. It's not just a motherhood statement on my part, Coach Oli, yung aking war on corruption at yung ating good governance. Because ang problema pinakamalaki ng bansa natin talaga ay korupsyon. Noon hanggang ngayon at higit pa ngayon, korupsyon
Pangalawang problema, korupsyon. Pangatlong problema, higit na korupsyon. These are the top 3 problems that are besetting our country then and now, but especially today. Now, pagdating doon, halimbawa, tayo'y pinalad at binigyan ng inyong mandato, babantayan natin yung budget process. Babantayan din natin pagka may budget na naipasa kung paano ginagasta yung perang yan. Ulitin ko, ang ating utang ay 15.69 trillion, baka higit na ngayon. Dahil, attorney, maputol kita. Magkano nga pala yun? Kasi hindi ko nakuha kanina yung utang natin bawat isa. Ang utang natin bawat isa ay higit kumulang 138,000 pesos. But this was prior to the bago bumalik ang palitan ng piso at dolyar sa 57.50. Ngayon tumaas sigurado to, pihado tumaas ito because almost 40% ng ating utang ay in dollar denomination o yung inutang natin sa mga foreign sources. So pagka pumalo na tayo ng 57.50, hindi ko alam kung magkano magsasara ang palitan ng piso sa dolyar ngayon, baka mas mataas. Tataas yan, pihado. Hindi na lang 15.69 trillion yan. Ang dapat nating dyan, very, very limited yung ating fiscal space. Pag maliit ng fiscal space mo, very, very limited. In fact, pag tiningnan mo, yung ating debt to GDP ratio, ay more than 60% na ito. At yung acceptable global standard for sovereign debt, dapat nasa 60% ka lang. Tayo yata ay almost 61%. Over tayo ng 1%. Slightly lower. Ba doon sa elevated 63% mga siguro 3 months ago. Slightly lower, 61%. Kasi nga bumaba yung halaga ng dolyar, lumakas ang piso. Pero ngayon, tumaas na naman ang dolyar, baka yung ating debt to GDP nasa 62% kasi nga nagbabari yan, very fluid and volatile yan. Ang ibig ko lang sabihin, tinuro sa atin ng ating mga magulay yung matagal na at matandang kasabihan na minana pa nila sa kanilang ninuno at minana rin natin sa kanila, pag maiksi ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Yung ginagawa ng kasalukuyang administrasyon ay malayo sa kasabihang ito sapagkat sige tayo bigay ng ayuda. At ang binibigyan natin ng ayuda, yung hindi naman nasa lanta ng bagyo, yung hindi naman nasa lanta ng habagat. Binibigyan natin yung areas kung saan gusto nating lumakas yung mga politiko na nasa administration. Ito ay pagbabalahura sa dignidad ng mamamayang Pilipino. Binubusog sa 5,000, 7,000, tapos babawasan pa ng mga nasa ilalim, yung 5,000, 7,000 na ayudang, nauwi ay 3,000. Pero hindi ito para yung stopgap measure. Walang proven societal benefit itong ayuda. Itong napatunayan ng ayuda is only to further the political interest of the politicians who are giving out dole-outs. Hindi pa pwedeng dole-outs, hindi sustainable ito. Ang kinakailangan natin are viable economic activity that would strengthen our middle class base at palakihin natin yung middle class base. Dahil yan ang pundasyon ng ating ng ating ekonomiya, hindi naman yung mayayaman ilan lang ang mayayaman sa ibabaw ilan lang ang mga oligarko. Yung middle class ang dapat nating palakihin at palakasin. Tingnan mo yung unfairness or yung imbalance. Coach Sholi, bigay tayo ng bigay sa ayuda. Walang problema sa ayuda. Doon sa tunay na nangangailangan. Subalit pagka ito ay ginawa mo ng political tool, masama na yan. Because you are encouraging katamaran. Bakit yung mga hindi nagtatrabaho? Bakit yung mga walang naiko-contribute sa nation building through payment of taxes, sige tayo ng bisigi ng bigay ng ayuda. Samantalang, ang dami ko nang nakausap na mga ordinary rank and file workers, yung ating manggagawa, yung mga waiters, yung mga janitors. Persahan yan, Coach Oli. Pagdating ng sahod, kinsenas ngayon sahod at 30, persahang ibabawas yung iyong income tax. Income tax, babawasan mo. Pero yung mga yan, araw-araw nagbabanat ng buto, gigising maaga kahit nakauwi na ng late dahil sa walang katapusang traffic, pumila makasakay ng jeep, ng tren, ng bus, ng ano man, ng grab, na motorcycle, hill up.
Pumila yan. Uuwi ng kaunti na lang, tulog na yung pamilya, tutulog na lang din sila, gigising ng maaga, iwas traffic just to make it on time sa kanilang trabaho. Every payday, persahan mong babawasan yan ng kanilang income tax. Nagko-contribute yan sa nation building pero walang natatanggap na ayuda yan. Bakit yung middle class hindi mo binibigyan ng tulong? Ito nga yung mga nagbabanat ng buto at nagbabayad sa iyo ng buwis. Bukod pa riyan, ito'y malapit din sa sikmura, kung hindi man tagos talaga sa sikmura natin. Yung 89.9 billion pesos PhilHealth funds, hindi naman pera ng gobyerno yan eh. Mandatory contribution din yan ng mga direct contributors. Yung uring manggagawa na naman. Bakit kinuha ng gobyerno? Pabalik sa National Treasury. Pera ng mamamayan yan, part yan ng ating insurance, health insurance ng gobyerno. Paano kung magkasakit? O halimbawa na lang, may isang pandemyang dumating sinlaki at sintindi ng COVID-19 pandemic. Kaya ba tustusan ng PhilHealth yung gastusin ng kanyang mga kliyente na every payday ay nagko-contribute mandatory persahan na kinuha ng gobyerno? Bakit kinuha ng gobyerno? They need money to fund yung unprogrammed appropriation. Ano naman yung unprogrammed appropriation, Coach Oli? Alam ko dinidiskurso mo rin ito sa mga programa. Ito ho, mga kababayan, yung bagong anyo ng Congressional Pork Barrel Funds. Na makailang ulit nang nagsabi ang Korte Suprema, unconstitutional, illegal, and unlawful, and is not a good financial practice. Yan ang ating babantayan. That is how we can effect and implement yung ating advokasya at krusada dito sa war on corruption. Alam mo, actually, Atty. Vic, to be honest with you, no, pag narinig ko itong problema ng Pilipinas at naikukwento ko to sa aking vlog, sabi ko minsan nawawala na ako ng pag-asa. Yan ang bibigay lang sila ng comment, Coach Oli, huwag ka mawala ng pag-asa. May makakaahon din tayo, may Diyos. Pero, alam natin yan. Pero pag talagang tiningnan ko yung problema natin, grabe. Ang laki ng problema natin na tama kayang corruption na yan. Napakatindi. Pero, eto naman ngayon, isa pang malaking usapin. Patungkol dito sa, anong stand mo dito sa drug war or yung mandatory drug test na ikaw ba'y pabor dito sa mga politiko kung sakali sila dahil alam natin kasunod ng corruption itong patungkol sa droga. Let me just address first yung ako'y na-alarma doon sa mga nakakausap mo dahil ang dami ko rin nakakausap sa loob at labas ng bansa, Coach Oli, yung ating mga migrants and overseas Filipino workers. Ang sinasabi nila, syempre nakikita nila na yung infrastruktura doon are in place, yung training system nila maganda, and the government, wherever they are, yung kanilang host country, talaga namang responsive. Yung healthcare benefits, yung peace and order, yung laban dyan sa droga, talagang maayos. Yung mga bata na school age, yung iba as young as 7 years old, nagte-train Sa Japan, common yan. Walang kasamang adult, walang kasamang yaya, nakakauwi, walang nananakit. Sabi nila, Atty. Vic, yung Pilipinas, ang hirap-hirap mo nang mahalin. Kaya nung ako din nag-file, sinabi ko no. Let us not give up on our nation. Let us not give up on the Filipino. Let us not give up on our fight and war on corruption. Yun ang aking isinusulong dahil ako naniniwala ang pagbabago ay posible. Posible ang pagbabago. Change is possible. Huwag lang natin bitawan itong war on corruption. As for the war on drugs, wala namang masama sa war on drugs. In fact, lahat ng pamunuan, mapabarangay. Simulan na natin, huwag na sa barangay. Simulan natin sa ating mga tahanan. Basta't matino ang magulang, meron kang sariling war on drugs sa bahay, di ba? Binabantayan mo. Hindi lang yung mga anak mo. Kung may mga kasambahay ka, may mga driver ka, may hardinero ka, bago mo i-employ yan, hihingan mo ng NBI clearance, police clearance, medical certificate, at kinakailangan pakitaan mo ko na drug-free ka. Sa sariling bahay natin, meron tayong personal war on drugs. Meron.
sa ating mga paaralan, meron din silang sariling war on drugs. Kaya nga bawal dyan yung paninigarilyo. Bawal na bawal din dyan ang droga. Ganon din sa barangay. And so, ganon din sa munisipyo. Ganon din sa kada city, ganon din kada probinsya. Inarticulate lamang nung previous administration, nung administration ni Pangulong Duterte, iyang layunin na yan na maging drug-free ang ating bansa. Anong masama doon? Anong masama sa war on drugs? Tinitwist lang nila yan. And pag pinasa mo nga yung pahayagan, talagang it's a recognition. Ako, kung ako ang apelido ko'y Duterte, I will be flattered, Coach Sholi, dahil araw-araw, tingnan mo lahat ng mainstream, yung mainstream media na yan. Ang banner story, merong nakalagay na Duterte. Akala mo, ang Pangulo natin ngayon ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa rin. That's how prominent he is dito sa mga mainstream media, pati dyan sa mga mainstream TV stations and radio station. And for me, I think it should be a flattery on the part of the Dutertes na araw-araw nakikita ang pangalan nila sa pahayagan na hanggang ngayon, kala mo sila ang namumuno sa ating bansa, ganun sila kamahal ng Pilipino at ganoon ka-lasting yung kanilang legacy. But I am all for war on drugs, and yes, nung ako ay nag-file ng aking candidacy, dala ko ang aking certificate mula sa isang kilalang laboratory showing that I am negative for drug use. Because I thought I could submit it together with my certificate of candidacy bilang maging ehemplo tayo. Lahat ng gustong mamuno, simulan natin na maging ehemplo dito pa lamang sa pag-file ng ating candidacy. Sumitin natin o ipakita natin yung ating negative result ng ating drug test. At higit pa, sa lahat ng namumuno sa pamahalaan, whether you're in the executive, you're the president, whether you're in the legislative, the Senate President and the House Speaker, and whether you're in the judiciary, the Chief Justice, go. Show to the people the negative result ng inyong drug testing, provided the drug testing will be done in an open, fair, and transparent manner. Why? We have the right to know, at yan ay nakasaad sa ating saligang batas. Attorney Vic, nakita ko nga yung yung nagpa-drug test ka, no? At nagustuhan ko din 'yon. Kung maaari nga, hindi ko alam kung pwedeng ulitin 'yon before the election sana, kasi para naalala ko nung 2022 election, no, may mga nag-submit ng nagpa-drug test sila. At para sa ganoon, ma-encourage natin lahat ng mga tatakbo ng mga senador, especially senador, na yung sa national, na magpa-drug test. At kung sakali mang hindi sila magpa-drug test, more or less yung taong bayan ay magkakaroon ng idea. At maging sukatan din to, si ganito nagpa-drug test, si ganito, si ganito ayaw, ang daming excuses, si ganito ayaw. Kasi alam mo ang nakakaano dito, Tony, yung ultimo mag-a-apply ka ng trabaho, security guard, secretary, mandatory, pati nga sa mga pulis may mga surprise 'di ba? Drug test. Tapos isipin mo, isa kang kandidato or isa kang mamumuno ng isang mataas na posisyon, ikaw ay excuse sa drug test. Tama yung Coach Oli, kagaya nga sinabi ko, yung war on drugs, hindi natin, walang nag-articulate, but let me articulate it now in your program. Lahat tayo ay merong sariling krusada, meron tayong war on drugs. At yan, kada pamamahay, kada pamilya ay may war on drugs. Sapagkat ayaw natin na may kasama tayong adik sa bahay. At kung meron man tayong kamag-anak, nagdurugo ang ating puso, at if we can afford, send him or her or them to a drug rehabilitation because mahal natin sila. Meron tayo kanya-kanyang war on drugs. Kaya huwag tayo maging ipokrito dito sa war on drugs. Yung mga nag-iimbestiga, ask them, kayo ba wala kayong sarili at personal na war on drugs sa inyong pamamahay? Payag ba kayo na meron kayong kasama na lulong sa droga? Payag ba kayo na inyong mga kasambahay o meron kayong kamag-anak na nasa bahay na nagsasabu, nagko-cocaine, kung ano man droga? Will you feel safe?
when you have someone you know na addict at gumagamit ng droga? Then just to prove to you my point, I'll just share to your millions of viewers, Coach Oli. This is my result of my drug test. I have this with me when I filed my certificate of candidacy last October 8. At yun nga, nais ko sanang isinumite, pero hindi naman daw kinakailangan. But I was ready. And I'm ready until now. Yun, maganda yun. Kasi isipin mo, halimbawa, driver mo, papayag ka ba? Driver mo, addict? O yaya mo, yaya ng anak mo, addict, di ba? Yung driver mo lang, Coach Oli, halimbawa ng addict, papayag ka ba yung driver mo magmamaneo sa iyo ng lasing or nakainom? Gagalit ka, hindi ba? Lalo na kung addict. Kaya ulitin ko, huwag tayong magpaka-ipokrito diyan sa war on drugs. Dahil lahat ng matinong Pilipino, at higit na marami yun, kesa sa mga tiwaling Pilipino, meron tayong mga personal war on drugs, at yung war on drugs na yan nagsisimula sa ating mga sariling tahanan at sa ating mga pamilya. Ito doon sa mga manunood ngayon, ako encourage ko, wag nating iboto yung takot magpa-drug test. Diyan pa lang dapat red flag na yan. No, so encourage natin sila kung makakapunta tayo sa social media ng personal social media pages nila, lagay nyo pa-drug test para ano tayo, malinis. Hindi yung mamaya wala na sa katinuan yung nagdidesisyon na mataas na posisyon na ating hinalal. So encourage natin. And siguro itutulak ko rin yung lahat sa ating mga manunood. At syempre dun sa mga may interview natin na I will ask that. No? Pero syempre hindi na natin pakatagalin, Attorney Vic, dahil ako yung maasa na hindi ka magsawa at may part 2, part 3 pa tayo. At siguro may imbita ka rin ng buong Banateros. Anong mensahe mo ngayon? Last message po sa ating mga manunood at sa mga fans mo at sa mga tuwang-tuwa. Alam ko ang dami. Tuwang-tuwa na ikaw ay finally nag-decide na tumakbo bilang senador. Kagaya ng aking nabanggit, hindi alam ko, mulat ako sa katotohanan na hindi ho magiging madali ang labang ito, ang aking kandidatura. I do not have the logistics, I do not have the finances, wala po akong oligarko, wala akong partido na sinasandalan, subalit ang aking pong sandigan ay kayo, ang aking partido, Republika ng Pilipinas, at ang aking mga kalyado, kayo, sambayan ng Pilipino. At naririnig ko rin na Pilipinas ang hirap mong mahalin. Oh, no, please. We have to have a change in our mindset. Let us not give up on our nation. Let us not give up on our country. Let us not give up on the Filipino. Let us not give up on our war on corruption. At yes, ako po si Atty. Vic Rodriguez, aplikante ninyo bilang senador, at pag tayo po ay nagsama-sama, posible ang pagbabago. Maraming salamat, Atty. Vic. Kita-kita po tayo ulit at God bless sa pagtakbo mo. Sana ikaw ay palarin at kailangan ka namin. Suportahan natin. Maraming salamat, Coach Oli, at sa muli nating pagkikita. Salamat, Atty. Vic.